Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Umaasa ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa mas maraming investments pa na gagawin ang mga kumpanyang Chino sa Pilipinas matapos ang matagumpay na pagtatapos ng ika-20 China Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Expo o Ka-Expo. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, kumpiyansa itong aakit ng mas maraming mga Chinese company investors ang bansa dahil sa malakas na ekonomiya na ipinapakita nito at proactive investment promotion strategy ng Pilipinas. Habang sa Philippine Investment Forum sa China, ibinalita ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, ang mas mataas na interes ng mga negosyanteng Chino na magnegosyo sa Pilipinas, kung saan aabot sa mahigit 22 bilyong dolyar na mga strategic investments ang nakuha ng bansa nang magsagawa ng state visit doon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon pa kay Flor Cruz, masigasig ang pakikipag-ugnayan ng mga Chinese executives na mag-invest sa maraming industriya sa Pilipinas. Matapos ang forum, nagkaroon pa ng dialogo ang mga opisyal ng Pilipinas at dalawang malalaking Chinese companies, kung saan isa rito ay itinuturing na leading global provider ng mga smart device na layong palawakin ang kanilang presensya sa Pilipinas lalo na sa larangan ng consumer electronics. Habang ang isa pang kumpanya ay isa naman sa pinakamalalaking power generation groups sa China na planong magsagawa ng mga renewable energy projects sa bansa. Layon ng PEZA na makakuha pa ng mga investments mula sa high-tech sectors at emerging technologies, kabilang ang industrial manufacturing, transport, technology, media, telecommunications at marami pang iba. Sa kasalukuyan, may 164 na rehistradong mga Chinese projects o companies sa ilalim ng PEZA, katumbas ito ng higit sa 25.8 bilyong piso na investments at nakapaglikha na ng higit sa 16,000 trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad na ang implementing rules and regulations o IRR ng Executive Order o EO number 32 series of 2023 o ang streamlining the permitting process for the construction of telecommunications at internet infrastructure. Ayon kay Anti-Red Tape Authority o ARTA Secretary Ernesto Perez, ang IRR ay magbibigay ng wastong pagpapatupad sa EO number 32 habang ginagawa nitong formal at standardize ang guidelines ng bagong regulasyon. Ito ay ginawa ng Technical Working Group o TWG na pinamunuan ng Department of Information and Communications Technology o DICT kasama ang mga miyembro mula sa ARTA, Department of Public Works and Highways, National Telecommunications Commission at ang Department of the Interior and Local Government. Kabilang sa mga probisyon ng IRR ay ang mga delineated requirements, pati na rin ang standardized processing period at assessment of fees. Tungkulin ng ARTA sa IRR ay nakatuon sa mga delay sa pagproseso sa aplikasyon para sa government-issued licenses, clearances, permits, certifications o authorizations. Susubaybayan din nito ang mga unresponsive government institutions at ibunyag ang mga public official o mga kinatawan na walang balidong dahilan na humahadlang o nananakot sa sinumang kumpanya ng telekomunikasyon. Layon ng ARTA na bawat Pilipino, anuman ang kanilang lokasyon o kalagayan, ay magtatamasa ng pantay na pag-access at pakinabang na dulot ng modernong communication technology.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan muling bababa ang presyo ng gasolina at kerosene pero may konting taas sa presyo naman ng diesel itong linggo. Batay sa oil trading, ang presyo ng gasolina ay bababa ng 2 piso kada litro habang ang presyo ng kerosene ay matatapisan ng 50 sentimo kada litro. Gayunman, tumaas ng konti ang presyo ng diesel ng 40 sentimos kada litro. Ayon sa independent player, ang pagtaas ng presyo ng diesel ay dahil sa desisyon ng Russia na limitahan ang fuel imports kabilang na ang diesel. Tumaas naman nitong linggo ang presyo ng LPG na may 40 piso sa bawat regular na 11 kilogram cylinder. Sinasabing ang price adjustment ay dulot ng mataas na crude prices at stockpiling para sa panahon ng winter. Tuwing araw ng Martes, ipinatutupad ang taas o bawas presyo ng mga petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.